So what's up? Magandang umaga po sa inyong lahat mga kamanok. Again, this is Linyada ng Mamay at nandito tayo upang i-update sa ating mga alaga ngayon. And syempre, papakita ko rin po sa inyo yung naging isang problema dito sa aking manukan. Okay, meron kasi tayo ditong isang sisiw na tinamaan ng kuraysa. Okay, sigurado ako alam niyo po kung ano yung kuraysa, alam niyo po yung sakit na yan. Yun po yung ang mata niya ay bigla na lang magluluha pagdating niya ng isang buwan o higit pa. So ngayon, minsan lumalaki po yung ulo dahil sa infection. So yan po ang ating bibigyan ng pansin ngayon. Kung paano ba tayo gumagamot ng kuraysa, paano ba tayo nagpapagaling ng ganyan. Yung iba talaga problema to. Yung iba talaga sadyang sakit sa ulo to. Kung kaya't simulan na po natin to at ipapakita ko po sa inyo yung isang manok natin na tinamaan ng kuraysa. At the same time, papakita ko na rin po sa inyo yung iba nating na-breed kasi konti lang naman yung binibreed natin dito kasi pansarili lamang po. Okay? So ano bang hinihintay natin mga kamanok? Simulan na po natin ito and let's go. So bali mga kamanok, ito po yung sisiw natin. Tinamaan siya ng kuraysa, nagluluha yung mata niya, hindi siya komportable. Yan po ang ating gagamutin. Okay? So mga kamanok, magbibigay po tayo dito ng injectable antibiotic. Okay? So gagamit tayo dito ng Spectromax. Okay? So yun po. Bali, ito po mga kamanok. Ito po yung ating sisiw, tinamaan ng kuraysa. Gagamutin po natin So nagbigay na po ako ng injectable. Okay, so Spectromax L po ang ating ginamit. And wait lang po tayo ng 3 to 5 days para makita ang resulta. Okay, so hopefully makasurvive. Hopefully malampasan niya ito. Kung ito po ay malakas ang resistensya, malalampasan niya po ito. Okay, so nagbigay naman na tayo ng antibiotic. Injectable na po. Kasi ilang araw na po tayo nagbigay dito ng powder antibiotic pero hindi po nakuha. So gagamit na po tayo ng injectable antibiotic. So i-update ko po kayo after several days kung ano po mangyayari dito. Okay? So yun na po mga kamanok. At the same time, gagawin natin dito, isuhugasan po natin yung kanyang mata ng tubig na may asin. Para sa ganon, ma-wash out po yung infection na nasa kanyang mata. Kahit paano mabawasan at maging komportable yung ating sisiw na ito. Okay? So, ganun po ang ating sistemang ginagawa dito. And after this, mga kamanok, ipapakita ko po sa inyo yung update natin sa iba nating mga palahi pa. Ito po mga kamanok ay naibukod ko na, quarantine ko na po para hindi po makahawa ng kapwa sisiw. Then ngayon naman mga kamanok, papakita ko naman sa inyo yung iba nating mga palahi. Okay? So, let's go. So mga kamanok, ito nga pala ang ating 2 months old. Ito yung 2 months old natin na high action McLean Hatch. Pero ito po ay nakabreed sa mga blocks natin. Okay, kung natatandaan nyo mga kamanok, last time may mga blocks tayo dito. Yun po ang ating ginamit sa breeding. Okay, so yung ating mga ito, yung mga signature blocks natin, ito po yung anak. So ito po ay naka-breed sa high action McLean. Okay, so napakaganda nito mga kamanok. Maganda rin po yung sukat. And 2 months old pa lamang po ito. Alright, so P-comb. Yan makikita nyo, ang ganda. Okay. So mamaya-maya, mag-start natin itong kumain ng fermented jacquios. Okay? So mag-early recording tayo para sa ganun mas mabilis po ang maturity ng ating mga alagang sisiw. Okay? So yung iba naman, pakita ko rin po sa inyo. Tapos, ito naman mga kamanok. Ito naman ay baby pullet. Kapatid po ito, high action McLean din po. Halos parehas sila ng kulay. Okay, meron namang lumabas din na kulay itim, inahin. So possible, ibalik natin to sa kanyang uncle. Okay, yung kapatid ng ganador, doon natin ibabalik yung isa nitong kapatid na kulay itim. Para sa ganun, mapuro natin yung
kulay na itim. Alright, so ayan, ang ganda oh. Hatch yung paa, blue feet, tapos ang ganda rin ng mukha. So 2 months old po mga kamanok. Alright, so yung iba pa. Tapos, ito naman mga kamanok yung itim. Ito yung signature black natin na may lumabas din pong itim. Okay, so hindi man ganun kagandang itsura, pero gustong gusto ko yung mga manok na to. Okay, bakit po mga kamanok? Talagang sila po ay maaayos. Nagtatagumpay talaga. Malaking manok, feeling ko maglalalaki to. Kaya magandang i-breed. Okay, so yan po makikita nyo, ang ganda ng tuka. Basta ito yung gustong-gusto kong kulay. Okay, so i-breed ulit natin to, alagaan natin, palalakihin natin. Then i-breed natin to doon sa kapatid ng kanyang tatay. Para sa ganun, hindi masyadong malapit ang inbreeding. Okay, hindi ganun masyadong maraming magiging reject yung ating mga pasisiw. So doon na lang po sa kapatid ng kanyang papa ibabalik. Alright? So ganito talaga yung itsura ng mga blacks ko. Okay, so yun namang dalawa pa dito. May dalawa pa ditong ibang kulay. So bulik naman. Signature line din natin yung bulik. Kaya pinaparami din po natin. Okay? Tapos mga kamanok, ito naman yung bulik natin. Okay, so hindi mawawala yung bulik natin kasi ito po yung ating signature din. Bulik and black. Ayan. So white feet na naman. Lumalabas yung white feet kasi yung mga tatay at nanay nito white feet talaga, pero yung lolo nila mga kamanok yellow feet. Sabi ko nga basta yung mga bulik natin maglabas ng white feet talagang dapat alagaan. Okay, so mga kamanok, yung kulay ng tandang nito mapula-pula kasi yung nanay nito tsaka yung nanay ng mga high action Maclean nung itim iisa po. Okay, so pero yung ganador po nito bulik na puti. Kung matatandaan nyo, meron po tayong Finlex dati, nakasama rin sa vlog na bulik na puti. Pero yung anak po ng bulik na puti na yon, yun po ang tatay nito. So nag-throwback po ng kulay puti. Okay, kasi doon gawa nung sa lolo. Pero yung tatay po nito, bulik na mapula-pula. Kasi nga po yung nanay naman ng bulik na yon, yung ganador nito is high action Maclean. Okay, so halos ito po ay one half bulik, 1/4 na high action, and 1/4 claret. So, ito po yung naging itsura niyan. Okay. So para sa akin, magaganda yung kulay. Straight comb. Favorite ko kasi yung mga straight comb na ganito. White feet, maayos. 2 months old. Okay, so magkasabay po sila. Sabay po sila ng hatch ng mga high action, ng mga blacks nating pinakita kanina. Right? So yan po. Okay. So mabilis na to pagka ganito. Sa isang araw, tutukan na to ng fermented Jackie Oats. Makikita nyo kung development pagka nakakain na po sila ng fermented Jackie Oats. Okay. So, meron pa tayong isa dito. Then, ito yung huli mga kamanok. Puti. Puting-puti na siya. Halos kamukha na talaga to nung kanyang lolo. Pero medyo putlain pa siya. Kasi nga siya ay medyo mas napupuro na po yung kanyang pagkabulik kasi 1/2 bulik na po ito. Medyo may lumalabas na medyo maputla. Pero pagdating po ng 7 months nito, pupula din po ito. Basta maayos ang pagkain, maayos ang alaga, hindi nagkakasakit, pupula pa rin po ito. Okay? So, ito po yung ating isang puting bulik. Magkapatid po sila ha, nung kaninang bulik na pinakita ko. Ito naman, yellow feet. Kasi po yung lolo nito, yellow feet. Naglalabas talaga siya ng mga white feet. Okay, pero yung papa nito, yung tatay at nanay, white feet po. Alright. So, maputi-puti na pong bulik. Ayan. So, mga kamanok, ito nga pala yung tatay nila, nung mga bulik, ito yung tatay. Okay, so ito po ay anak na po nung ating bulik dati na kulay puti, na maputi-puti talaga yung pagkabulik na kamukha nung nung mga pasisyo natin, ganun po. Pero ito po yung tatay. Okay, yung nanay po ng mga bulik na yon, bulik din po. Okay, so kapatid po nito sa ina. Ayan. So ganito lang ang itsura ng mga bulik ko, hindi ganun kagandahan pero maayos po ito. Maayos po ito. Favorite na kulay ko, tsaka yung mga itim natin. Alright. So yun lang mga kamanok, sana kahit pa paano na-entertain ko kayo at na-update ko po kayo sa ating mga alagang mga sisiw.
Okay, so ilan lang po yan kasi nga po pansarili lang naman. So siguro sunod na season, mag-breed tayo ng konti pa. Basta yung sapat lang kaya at nag-i-enjoy pa. No? So yun lang mga kamanok. See you for our next vlog. Paalam.